Morning guys, time check tayo ngayon at 10 a.m. So nag-deliver muna ako sa mga client namin. Then pabalik na sana ako sa home base. May na-swipe tayo from Santol going to Holy Spirit. Tawagan muna natin to. Tanong natin kung ano yung papadala. Tawagan natin yung receiver pag hindi sumagot to. So guys, dinadial na natin yung receiver. Hindi sumasagot yung pick up. Hello po. Good morning po. Sir, sa Lalamove po ito? Hello? Hello sir, sa Lalamove po ito. Sir, confirm ko lang po, ano po yung mga papadala po natin? Dalawang box po yun naman po naman yung gabina. Okay. Sige po sir. On the way po ako ngayon sa pick-up location. Sige po. Okay, salamat po. So in case tinawagan lang natin, para confirm lang natin kung ano yung sasakay. Mamaya tao eh. May taong sasakay, hindi tayo nagsasakay ng tao. So piyesa lang daw, so puntahan natin. So guys, meron tayong 20 minutes na biyahe going to pick up location. May layong 4.2 kilometers. So wallet nga pala to guys. So guys, touchdown na tayo dito sa pick up location. Tawagan natin dito. Kanina kasi hindi sumasagot dito eh. So tawagan muna natin. Hello sir, Lalamove po. So guys, na-pick up na natin. Dalawang box lang siya. Mga car parts. So sabayan natin to boss, abang tayo. Gumilid lang tayo dito para makapag-abang tayo. Hopefully hindi tayo sitayin na may-ari dito. So guys, sa kinuha natin ngayon Lalamove lang kasi mabilisan lang tayo ngayon kasi meron din ako schedule mamaya sa kliyente mamayang hapon. Ayoko maantala kaya ang nakabukas lang sa atin ngayon is Lalamove. Pag Transportify kasi, lalo na baka maswipe natin is business program. Medyo hindi ka makakapangako ng oras doon, mabilis lang, yun, matagal yung mga waiting time doon. So dito tayo sa Lalamove. Ngayon naman kay Transportify pagka non-business program, mababa rin lang ang rate. Tapos hindi pa pwede mag-double booking. So kaya ngayon abang-abang muna tayo sa sa Lalamove. So guys, may kinuha lang tayong malapitan lang. De La Puente going to Altura. So ang halaga niya is 215 pesos lang. So malapitan lang to. Nasabayan natin. So ang layo niya sa pick-up location is 2 kilometers, 10 minutes lang daw nandun na tayo. So tawagan muna natin. So sa note niya may nakalagay naman na Goldilocks. Bake shop. So puntahan na lang natin. Parang bake shop to bake shop. Malapit na tayo, tawagan na natin. Dito lang to sa M. De La Puente. So tingnan natin. Hello, sir, sa Lalamove po, nandito na po ako sa Goldilocks. Sorry, hindi pa kontak po nung nag-book. Ako po yung pinagbukas. Okay, sige po. Sige po. Guys, yung natawagan ko is yung pick-up location pala. Yung kanina na unang booking. So ito, tunay na. Hindi na mali ito. Ayun na, niriring. Hante tayong konti sa may Goldilocks.
Guys, walang sumasagot. Pag hindi, bababain natin to. So, babain na lang natin. Wala talagang sumasagot. Next na pick up na natin, cake. Ayan. So, meron din ako ditong Goldilocks na mamon eh. Tinabi ko baka akala. Kanila yan pag na-pick up mamaya. Okay, going to Altura. 2 kilometers lang, 10 minutes. So, i-drop na natin to. Tapos netong booking na to, babaybay na tayo. Kung may madaanan, yung madadaanan, hindi na tayo magwe-waiting. Yung madadaanan na lang. Yun na lang ang pansabay natin dun sa papuntang Holy Spirit. Dito na tayo sa drop location. Time check tayo. 11 o'clock. Tawagan natin. Hello, good morning. Ma'am, Lalamove po, nandito na po. Opo, Goldilocks. Opo, Lalamove galing sa kabila. Okay, sandali pa. Right guys, na-drop na natin yung mga cake. So going to Holy Spirit, meron tayong 16 kilometers. So sabi 11:42 AM nandun na tayo. So 40 minutes. So puntahan na natin. Guys, minsan pagkagaling ka ng SM Manila, dito sa Araneta Avenue, minsan ayoko nang dumaan dito pagka going to QC. Kasi yung exit ng stage 3 dito sa Quezon Avenue, minsan dyan nag-i-start yung buhol-buhol, nagtatagal dito. Isurasan natin kung gaano tayo katagal makakaalis dito ha. Araneta Avenue, paliko ng Quezon Avenue, so, mula doon kanina sa build-up. So time check tayo ngayon, 11:20. So time check tayo ngayon, 11:30. So hindi naman rush hour ngayon. Pero inaabot tayo ng 10 minutes. Siguro mga distance lang mula ang build up sa Araneta, mga around less than 100 meters. So naka 10 minutes tayo ng hindi rush hour. Pero pag rush hour yan, sigurado akong matagal dyan. May na-swipe tayo na yung kaunlaran dito lang sa West Avenue. Tapos, ang pick up niya is 1.5 kilometers lang ang layo mula dito, 7 minutes. Tapos papunta tayo sa Diliman rin lang. So, ang rate niya, mura lang, 218 pesos. So guys, nandito na tayo sa pick up location na itong third booking natin. Tawagan natin. Sabihin natin, papasok na tayo sa... Ang sabi niya, basement 2 daw eh. Kaya nagre-ring na guys. Hello? Wala. Hello? Hello po ma'am. Ma'am, sa Lalamove po to ma'am. Ma'am, sa basement 2 po ang pick up na... Po. Sige po. Opo. Okay, basement. Okay. So guys, nandito na tayo. So hintay na lang natin yung client. So guys, ang rate niya 218 pero binigay din ni sir is 250. So may pasobrang 32 pesos. So salamat kay sir. So proceed na tayo sa sa drop na ito kasi madadaanan naman sa Diliman. Kasi ito na talaga, pag drop natin, hindi na natin sasabayan to. So papunta dun sa drop location, meron tayong 4 kilometers. 20 minutes daw yung biyahe, alas 12 nandun na tayo. Time check tayo ngayon, 11:45. So guys, habang natatraffic tayo, sinisilip-silip ko yung booking natin sa app. Dun papuntang Holy Spirit. Kasi napalamanan siya eh. In between, may nakadalawang booking na pumasok eh. Parang mas naunang matapos yung dalawang bookings na mga madadaanan eh. So tinitingnan natin baka may message na saan ka na sir, what time ka na, para masagot natin. So yun lang, sinilip ko lang.
9 kilometers kasi mula dito papunta sa kanya, wala naman siyang message, so all goods lang. Initingnan natin eh. Dial na natin, dito na tayo. So sakto, lunch break, time check 12:05. Guys, nag-ring. Hello po, ma'am. Hello po. Opo, ma'am, nandito na po ako sa pin location. Ma'am, saan po banda yung 8B na yan? Doon po ba yan, ma'am, sa may parang dental care? Yung JA Biso? Ano po, sa driving school po. Driving Compass school. Driving School. Okay. FCJ, magkadikit po. Opo. Okay. Sige po. Okay. Okay po, salamat Okay. po. Okay, thank you. So, kabila pala guys. Driving school. Apa. So guys, last Saturday dyan tayo nahuli. Motorcycle lane. Nagbabad daw ako dyan. Dumaan daw ako dyan. Nahuli ako ng MMDA dyan. So, bawal palang dumaan dito yan. Yung may blue na yan, may nakalagay na motorcycle. So, pagdating sa portion na to, walang mga linya yung daan dito. So, baka kaka-espalto lang ng kalsada kasi nakaraan, baku-baku dito eh. So, ayun si sir, tumaway na sa atin, mali raw yung pin ni Waze. So tumawag siya, kinorek tayo, sabi balik tayo. So guys, napasok na ni sir yung mga item. So auto parts yan, pinasok na yung isa. So guys, tumawag na yung kliyente ko. Baka halt muna tayo saglit ng ng ride. Asikasuhin ko muna. On the way na raw siya, so siguro pa-home base tayo. Guys, time check 5:37 PM. So balik ride tayo. So inasikaso muna natin yung mga kliyente natin, so balik sideline tayo. May nakuha tayo from Del Monte, Quezon City, going sa Project 2 Anonas, Quezon City. Ang rate niya is 326 pesos. So ang distance niya papunta sa pickup location is 1.4 kilometers. 9 minutes lang daw nandun na tayo. So parang mga boxes lang ang pipick upin dito eh. So puntahan na natin. Na natin, parang mga vape to. Ayan, 3 boxes lang nasa backseat natin nakalagay. So going to the drop-off location, 8 kilometers, 45 minutes daw ang biyahe. So tingnan natin kung masasabayan natin sa papuntang Anonas. And so guys, pa-home base na rin lang naman tayo kasi so pa-QC QC area rin lang naman to eh. Then bye-bye na tayo going to QC. Kung may dadaanan tayo, edi thank you. Kung wala, edi home base na. At least panggas din yun. So guys, touchdown tayo. The-drop na natin, time check 6:50. So ito nakalagay vape shop yung pagdadalahan natin. So ayan siya, vape shop. So tawagan natin. Hello boss, Lalamove nandito na. Lalamove? Oo, nasa tapat niya na. Kanina po galing. Galing sa San Francisco del Monte, mga vape to eh. Mga Vape. big. Oo. Saan po kayo? Andito na sa tapat niya sir. Itong kotse? Silver. Opo.
andito na. Wait lang confirm ko lang boss kung baka Oh. So guys, picture na natin habang hihintay natin si boss. Drive na natin. So guys, kinukonfirm pa niya. So yan si Kuya, yan. So guys, kanina pala no, habang hindi tayo nagra-ride, halos 2 hours tayo naka-idle dito sa loob ng kotse. Kasi yung kausap nating client, medyo na late. So naghintay-hintay tayo. So expected niya mababa ang fuel consumption. So ayan na si Kuya. Nag-load na ni Bossing. Yung isang box pa. Kwentuhan muna tayo ngayong araw na to kasi konti lang naman yung biyahe ko ngayon. Gawa nga ng syempre mas priority ko yung main source of income natin, which is yung talagang yung business namin. So hindi ko na i-disclose ko ano yung business natin kasi ang main concern lang naman natin dito is yung mga Lalamove tsaka Transportify ride. So, kanina, naghihintay ako sa client. Nung dumating na yung client, so nagkasundo na kami. Yung mga item kasi bulky. So, nag-book na ako 1,000 kg. So, in-interview ko yung yung dumating L300 taga Bulacan siya. Sabi ko, boss, magkano ba ang boundary ng mga ganito, L300, 1,000 kg? Sabi niya, boss, sa akin, 1,500 yung boundary ko. So, sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga Malolos. So, sabi ko, hindi ba hirap kumita ang L300 or 1,000 kg? Hindi naman daw basta malayuan ng biyaheng diskarte. Kasi sa kanya, kanina raw from Malolos, nakaswipe na siya pa Batangas. 2.5 daw yung rate niya. I don't know kung Malolos pala yun or hindi ko pala natanong yun. So 2.5 daw yun. Tapos pabalik, pa Manila, nakaswipe din daw siya. Ang price nun, sabi niya is 1,500. Hindi ko na natanong yung pabalik niya pa Manila kung ilang kg yun. Pero yung papunta niya is 1,000 kg. So nakaka 4,000 na siya pabalik. Tapos sabi ko, magkanong gas mo niyan? Kasi empty na raw yung yung gasolina niya. Nagparga siya ng 500 pesos. So, 500, 1,000 pesos pala. By the way, Euro 4 yung yung L300 niya. Tapos yun nga, pinakita niya sa akin yung gauge. Marami-rami pa, siguro parang mga kulang-kulang 1/4 pa. Tapos ngayon binook ko, from somewhere in Araneta Avenue, dalawang drops going to San Jose del Monte, nasa 1,000 pesos yung yung fare. So dun pa lang, pa home base na siya, umabot yung gasolina niyang 1,000. So meron siyang, sabihin na natin malinis na may 5,000 less 1,000 gas, 4,000. So kung nagbaboundary siya, sabi niya 1,500 daw meron siyang malinis na 2.5. So yung pala ang diskarte guys, pagka
ganyan ang sasakyan mo, mga L300, kikita ka pa rin dyan sa malayuan kasi malakihan na kasi talaga yung rate eh. Ang sabi niya, pag dito sa Metro Manila, medyo olats daw talaga. Kasi gawa nga ng traffic. So, ewan ko, baka siguro kasi yun, jackpot ka pag yung customer mo nagpa-skyway. So yun lang, sinare ko lang sa inyo yung nakausap kong driver. Tapos, dahil nga kanina wala akong magawa eh, naiinip ako eh. So, nilaro ko yung apps ni Lalamove. Yung hindi driver yung sa booking. Guys, ito yung napansin ko. Trinay ko yung halimbawa booking ng 200 kasi tinatry ko kung magkano yung rate eh. So yung nag-impact sa akin is mas mahal ang rate ni 200 kg kaysa kay 300 kg. For example, galing ka ng for example, Cubao going to Manila. Tinignan ko mas mura si 300 kg kaysa kay 200 kg. So, ewan ko guys or na-tsempo lang kanina. Siguro ang reason yan, kasi yan yung pangsalba siguro ni 600 kg tsaka ni 1000 kg kasi nakakakuha ng ng mga 300 kg yan eh. So, tingin ko parang yan yung pang niya, kumbaga parang pooling booking na siguro yan kay 1000 kg or 600 kg. So kasi yan ang nakakuha niyan. So sila lang bang ginawa, mas binabaan yung rate niya. So yun lang, pansin ko lang So si MPV, yung mga 300 kg, tingin ko kung gano'n mas kikita siya sa 200 kg booking pa rin instead of 300 kg. So guys, comment nyo lang, tingnan nyo sa mga app nyo or na-tsempo lang sa akin kanina na ganun nga yung rate niya. So yun, so ang hindi ko lang alam, hindi ko pa na kasi wala ako nakikita 150 kg sa sa Lalamove app for bookers. So hindi ko lang alam kung yung 150 kg ang rate niya is 200 kg rin. Kasi nagbabalak akong mag-change vehicle. Na-try ko kasi meron din akong hatchback na Mirage. Gusto kong yun naman ang gamitin. Gusto kong pabugbog naman yun. Kasi itong si BS bugbog na. Siguro tatry ko ng 1 week yun. Pero kasi kaya hindi ko ginagamit si automatic ko. Pag ganitong city driving, nagagasto na nalalakasan ako sa kanya sa gasolina. Halos nagse-7 lang siya eh. Kaya si manual ang ginamit ko kasi ako pag nagdadrive ako ng manual mabilis yung kamay ko magkambyada paakyat sa high gear. So ganito example ito ayan 10 kilometers per hour yung takbo natin. So nakasigunda ako dyan, stop and go lang naman yan eh. Ayan so ayan. Pag pumalo na yan ng mga around 50, nakatersera na ako niyan. Kaya parang mabilis ako mag-high gear talaga. Kaya mas natitipiran ako sa gasolina. Biruin nyo heavy traffic sa akin Nakaka 10 kilometers per liter ako. Imagine nyo yun. Kay automatic na Mirage ko, pag heavy traffic yan 6 to 7, ganyan pa nga yan minsan eh. Kahit na sobrang light yung apak mo sa silinyador, pag-stop na traffic ka, talagang mataas ang consumption eh. So tulad nito, nasa elliptical ako, ayan, ang takbo ko nito is nasa 40, nasa 5th gear na ako niyan. Basta kinaya lang ng makina, naka high gear na ako, ayan, naka 5th gear na ako ng takbuhan to. Ayan, 5th gear yan. So, tingnan nyo guys, ayan ang Bisaya sabi nyo eh, kakanan ako dyan. So, syempre medyo babagal to.
So yan, nag-30 ako, drop ako sa fourth gear. Yan. So 30 kilometers per hour, naka fourth gear ako. So namamaximize ko yung gas consumption. Mabilis kasi ako magkambyada Ayan. So 30, yan. So 30 na. O naikambyada ko na sa sa fifth gear kagad nang hindi nanginginig yung makina. Kaya lang. Actually yan, 30 kilometers per hour, naka fifth gear na ako So yun lang. So yun guys, napakwento ako sa inyo kasi wala naman ako masyadong masishare ngayon sa biyahe ngayon. Kasi nga sa gawa ng maraming hindi na priority yung booking ngayon. Mas na priority yung main source of income natin, yung business. So guys, bukas coding day natin. Depende kung makakapag-ride tayo. Kung maayos ko naman sa umaga lahat ng mga dapat ayusin, try natin within the window hour na 10 to 5. So guys, hanggang dito na lang. Malapit na tayo sa home base Thank you for watching.